Hola ka-anime! Welcome sa isa na namang episode ng The Anime PH. Kamakailan lang gumawa ako ng video tungkol sa kung ano ang nakaraan at posibleng taglay na devil fruit power ng pinaka-wanted at pinakadelikadong kriminal sa mundo ng One Piece na si Monkey D. Dragon. Bilang follow-up sa video na yon tungkol kay Monkey D. Dragon, sa video na ito mga ka-anime ay tatalakayin ko naman ang pinakamalaking anti-government organization na pinamumunuan ni Dragon. Walang iba kundi ang Revolutionary Army. Sino-sino ba ang mga miyembro ng organisasyong ito at ano-ano ba ang kanilang mga taglay na abilidad at kapangyarihan? Yan at marami pang iba ang malalaman natin ngayon, pero bago tayo magsimula, kunting paalala lamang, may mga mababanggit akong impormasyon tungkol sa kwento ng One Piece na hindi pa ipinapakita sa One Piece anime sa ngayon. Kaya naman as usual, manga spoilers ahead. At syempre para makagawa pa kami ng maraming content about One Piece, please huwag kalimutang i-click ang like button at subscribe button kung hindi ka pa nakasubscribe. Bago natin pag-usapan kung gaano kalakas at ano-ano ang mga taglay na abilidad ng bawat isang miyembro ng Revolutionary Army, talakayin muna natin mga ka-anime nang mabilisan lang kung ano ba ang Revolutionary Army. Ang Revolutionary Army ay isang napakalakas na military organization. Ito ay binuo at pinamumunuan ng Supreme Commander na si Monkey D. Dragon. Ang pinakamisyon ng organisasyong ito ay pabagsakin ang korap at bulok na sistema ng world government na sa kasalukuyan ay pinamumunuan ng mga world nobles. Pinapalaya at tinutulungan ng Revolutionary Army ang mga taong inaalipin at mga bansang inaagrabyado ng world government. Ito lamang ang tanging puwersa o organisasyon sa mundo ng One Piece na direktang kumakalaban sa world government at mga world nobles. Ang kampo ng Revolutionary Army ay dating matatagpuan sa Baltigo Island, subalit matapos mangyari ang matinding sagupaan na hindi pinakita sa pagitan ng Revolutionary Army at Blackbeard Pirates, ang isla ng Baltigo ay nawasak. Kaya naman lumipat ng kampo ang organisasyon sa Momoira Island o mas kilala sa tawag na Kamabaka Kingdom, kung saan ang reyna ng isla ay miyembro rin ng organisasyon. Ang Revolutionary Army ay nahati sa 5 grupo na nag-ooperate sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang bawat army ay pinamumunuan ng isang army commander at isang deputy commander. Una, ang G-Army na nag-ooperate sa Grand Line. Pangalawa, ang North Army na nag-ooperate sa North Blue. Pangatlo, ang East Army na nag-ooperate sa East Blue. Pang-apat, ang South Army na nag-ooperate naman sa South Blue. At ang huli ay ang West Army na nag-ooperate naman sa West Blue. Unahin na nating pag-usapan mga ka-anime ang 5 commander ng Revolutionary Army. Karasu. Si Karasu ay ang commander ng North Army. Pinamumunuan niya lahat ng miyembro ng organisasyon sa North Blue. Isa siyang kalbo at matangkad na lalaki na may malaking katawan. Lagi siyang makikitang nakasuot ng Plague Doctor Mask na nagsisilbing loudspeaker. Taglay ni Karasu ang isang Logia type na Devil Fruit. Ang Suit Devil Fruit, isang Devil Fruit na nagbibigay sa user ng kakayahan na gumawa, kumontrol at mag-transform sa suit o uling kahit kailan man niya gustuhin. Dahil sa magaan na katangian ng suit o uling pag napipino ito o nagiging isang powder, nagagawang makalipad ni Karasu kahit kailan man niya gustuhin pag ginagamit niya ang kanyang Devil Fruit power. Kung gugustuhin rin ni Karasu, kaya niyang i-transform ang kanyang katawan sa kahit anong hugis o klase ng hayop na maisip niya. Kagaya ng nakita natin na ginawa niya sa One Piece episode 880 kung saan nag-transform siya sa napakaraming uwak na gawa sa uling para atakihin ang mga miyembro ng Peachbeard Pirates na noon ay nanggugulo sa Lulusia Kingdom. Ang bawat isang uwak na ito na gawa sa uling ay kaya niyang kontrolin ayon sa kanyang kagustuhan. Kaya naman maliban sa ginagamit niya ito na pang-atake, ginagamit niya rin ito upang makapag-spy o scout sa mga teritoryo ng kalaban and at the same time makapagpadala ng mga mensahe sa ibang miyembro ng Revolutionary Army. Kagaya ng ibang Logia type Devil Fruit user, si Karasu ay hindi rin tinatablan ng anumang klase ng physical attack maliban na lang kung ang isang atake ay gagamitan ng armament haki. Although hindi pa natin si Karasu nakitang seryosong lumaban, siya ay di mapagkakaila na isang malakas na individual na malaki na ang naitulong sa mga layunin ng Revolutionary Army. Morley. Si Morley ay ang commander ng West Army. Pinamumunuan niya ang lahat ng miyembro ng organisasyon sa West Blue. Isa siyang higante at isang ukama. Taglay ni Morley ang Ushi no Mi, isang Paramisha type Devil Fruit na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na mamanipula ang kahit na anumang uri ng lupa sa pamamagitan lamang ng pagtulak sa mga ito. From soft soil to hard rock to modified rocks kagaya ng mga bricks at mga kalsada, kayang-kaya itong manipulahin ni Morley. Gamit rin ang kapangyarihan ng kanyang Devil Fruit, kaya ding magtago ni Morley at gumalaw ng malaya sa ilalim ng lupa. Pwede rin niyang isama ang sino man sa ilalim ng lupa kung gugustuhin niya.
Dahil dito ang kanyang Devil Fruit ay mabisang gamitin sa mga misyon ng Revolutionary Army na may kinalaman sa infiltration ng base ng kanilang kalaban. Anyway, bilang isang miyembro ng Giant Clan, taglay rin ni Morley ang malakas na physical strength at ang mahabang buhay na umaabot lagpas 100 taon. Sa ngayon, hindi pa ipinapakita kung gaano talaga kalakas si Morley kung maging seryoso na siya sa isang laban. Subalit, isa si Morley sa mga tinutukoy ni Doflamingo sa episode 746 na isa sa mga key figures o importanteng miyembro ng Revolutionary Army bago pa man ipakita si Morley sa manga o anime. Kaya naman malaki ang expectation ko na kung lakas lang ang pag-uusapan, kayang-kaya ni Morley makipagsabayan kahit na sa mga matataas na opisyal ng Marines at world government. Bello Betty. Si Bello Betty ay isang slim na babae na may maikli at kulay purple na buhok. Isa siyang astig na babaeng karakter na madalas nakasuot ng black frame sunglasses na may red lenses. Sa kasalukuyan, siya ang tumatayong commander ng East Army. Pinamumunuan niya lahat ng miyembro ng organisasyon sa East Blue. Taglay naman niya ang isang Paramecia type na Devil Fruit, ang Kubo Kubo no Mi. Isang Devil Fruit na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na palakasin ang physical strength at fighting spirit ng sino man na gagamitan niya ng kanyang Devil Fruit ability. Kagaya ng ibang commander ng Revolutionary Army, hindi pa natin siya nakitang seryosong lumaban, subalit considering ang kanyang posisyon sa organisasyon, di mapagkakaila na isa rin siyang malakas na individual na malaki na ang nagawang ambag upang palakasin ang puwersa ng Revolutionary Army sa East Blue. Len Burge. Si Len Burge o Len for short ay isang maliit na cat mink. Siya ay ang commander ng South Army. Pinamumunuan niya lahat ng miyembro ng organisasyon sa South Blue. Bilang miyembro ng Mink tribe, isa siyang natural na mandirigma at taglay niya ang mga kakayahan ng isang mink kagaya na lang ng paggamit ng elektro at pagtransform sa sulong form, ang malahalimaw na anyo ng mga mink na nangyayari lang sa tuwing kabilugan ng buwan. Pag nasa sulong form si Len Burge, kagaya ng ibang mink na nagtransform sa sulong form, hindi lang siya nagkakaroon ng mas malakas na physical strength at mas mabilis na movement speed, mas lumalakas rin ang kanyang mga taglay na abilidad at kapangyarihan. Anyway, si Len Burge ay isa ring magaling na inventor na may kakayahang gumawa ng mga sandata gamit ang advanced na teknolohiya. Isa rin siyang expert na marksman. Considering ang lahat ng abilidad na taglay niya at ang kanyang posisyon sa Revolutionary Army, si Len Burge ay di mapagkakaila na isa ring makapangyarihan at malakas na miyembro ng Revolutionary Army. Emporio Ivankov. Si Emporio Ivankov o Eva for short ay ang reyna ng Kamabaka Kingdom, pero mas kilala siya sa tawag na Okama King o Miracle Person. Siya ay matagal ng kaibigan ni Dragon at isa siya sa mga founding members ng Revolutionary Army. Sa kasalukuyan, isa si Ivankov sa 5 commander ng Revolutionary Army. Pinamumunuan niya ang G-Army na nakabase naman sa Grand Line. Matatandaan na unang ipinakilala ang karakter ni Ivankov during Impel Down Arc, kung saan isa siya sa mga tumulong kay Luffy para makatakas sa Impel Down Prison at kasama rin siya ni Luffy sa Summit War o Marineford para iligtas si Portgas the Ace. Sa dalawang One Piece arc na ito, ipinamala sa atin ni Ivankov kung gaano katibay ang kanyang katawan at kung gaano siya kalakas at kabiyasa sa pakikipaglaban gamit ang kapangyarihan ng kanyang Devil Fruit na Horo Horo no Mi. Ang Horo Horo no Mi, mga ka-anime, ay isang Paramecia type na Devil Fruit na nagbibigay sa user ng kakayahan na lumika ng iba't ibang klase ng espesyal na hormones. Gamit ang abilidad na ito, kayang baguhin ni Ivankov ang itsura ng katawan pati na ang mga kasarian ng sino mang gagamitan niya ng kanyang Devil Fruit power. Bagamat medyo weird ang ability ng Devil Fruit na ito, sa kamay ni Ivankov, isa itong delikado at malakas na Devil Fruit power. Sabo. Si Sabo, o mas kilala rin sa tawag na Flame Emperor, ay ang Chief of Staff ng Revolutionary Army. Si Sabo ay tinuturing na number 2 ng buong organisasyon. Ibig sabihin, siya ay may mas mataas na otoridad sa lahat ng miyembro ng Revolutionary Army maliban lang sa Supreme Commander na si Monkey D. Dragon. Madalas makita na ginagamit ni Sabo sa pakikipaglaban ang isang metal pipe bilang sandata, pero siya ay saring biyasa sa Ryusuken fighting style. Isang estilo ng pakikipaglaban na kayang durugin kahit ang matitibay na armor, sandata o kahit ang bungo ng tao gamit lamang ang kanyang mga daliri. Tinatawag niya itong Dragon Claw o kuko ng dragon. Kagaya ng maraming malalakas na karakter sa One Piece, kaya din gumamit ni Sabo ng Haki power. Meron siyang malakas na observation Haki at armament Haki. Sa kasalukuyan, taglay na ni Sabo ang Devil Fruit na Mera Mera no Mi, ang Devil Fruit na dating pagmamay-ari ng kanyang itinuturing na kapatid na si Ace.
Ang Mera Mera no Mi mga ka-anime ay isang Lugia type devil fruit na nagbibigay ng abilidad sa user na gumawa, kumontrol at mag-transform sa pagiging apoy kahit kailan man niya gustuhin. Gamit ang devil fruit na ito, mas naging makapangyarihan pa si Sabo kumpara dati. Dahil sa mga tagumpay ni Sabo sa mga misyon ng Revolutionary Army sa iba't ibang parte ng mundo, dati pa si Sabo ay tinuturing ng banta ng world government. Ang kanyang bounty ay 602 million berries, subalit sa tingin ko ay mas tataas pa ito dahil sa nangyari sa nakarang reverie kung saan inatake ng Revolutionary Army ang Merenchua at inakusahan si Sabo na pumatay sa hari ng Alabasta na si King Cobra. Ang balitang ito tungkol sa pag-assassinate daw ni Sabo kay King Cobra ang naging inspirasyon ng maraming bansa para mag-aklas laban sa mga korap at mga pang-abusong leader ng kani-kanilang bansa. Anyway, dahil kay Sabo, mas dumami pa ang mga tao sa iba't ibang bansa sa mundo ang naikayat na sumali sa mga layunin ng Revolutionary Army. Ang founder at ang Supreme Commander ng Revolutionary Army, si Monkey D. Dragon. Kagaya ng alam na nating lahat, si Dragon ay ang ama ni Monkey D. Luffy, captain ng Straw Hat Pirates at isa ng Emperor of the Sea. Dahil sa kanyang posisyon, mga ideolohiya at misyon sa buhay na pabagsakin ang world government at tapusin ang paghahari at pamumuno ng mga world nobles sa mundo, si Dragon ay tinuturing ng Marines at ng world government na pinaka-wanted at pinakadelikadong kriminal sa mundo ng One Piece. Anyway, since hindi pa pinapakita sa One Piece manga o anime na si Dragon ay seryosong nakikipaglaban, hanggang sa ngayon nananatili pa ring misteryo kung ano-ano ba ang kanyang mga taglay na abilidad at kapangyarihan at kung gumagamit ba siya ng devil fruit power sa pakikipaglaban. Gayunpaman, base sa mga eksena sa tuwing ipapakita ang karakter ni Dragon, masasabi ko na malaki ang tsansa na siya ay isang devil fruit user na may kakayang kontrolin ang panahon o elemento na may kinalaman sa panahon kagaya ng hangin at kidlat. Nasabi ko ito dahil sa tuwing ipapakita ang karakter ni Dragon, mapapansin na laging merong parang bagyong parating o di kaya naman ay meron ng bagyo sa isang lugar kung nasaan si Dragon. Senyales na para bang nagpapahiwatig na kaya niyang kontrolin ang panahon. Nung iniligtas ni Dragon si Luffy sa Logtown, sa eksenang ito mapapansin na misteryosong may biglang malakas na bugso ng hangin na lang na biglang lumabas na naging dahilan para tumilapon ang mga Marines at makatakas si Luffy. Sa One Piece manga chapter 587 naman, sa flashback kung saan si Luffy, Sabo at Ace at ang mga mamamayan ng Great Terminal ay napapalibutan na ng apoy, may biglang malakas na bugso ng hangin ulit na lumabas dahilan para magkaroon naman ng daan ng mga taga Great Terminal na makatakas sa nakapalibot na apoy. Para sa akin, ang mga eksenang ito ay ilan lamang sa mga nagpapahiwatig na gamit ang isang devil fruit, kayang kontrolin ni Dragon ang hangin kahit kailan man niya gustuhin. Anyway, para sa mas detalyado pang mga impormasyon tungkol kay Monkey D. Dragon, pwede niyong panoorin mga ka-anime ang video na ito na ginawa ko na exclusive lamang tungkol kay Monkey D. Dragon. Inazuma. Si Inazuma ay isang deputy commander ng G-Army na nagsisilbi sa ilalim ng pamumuno ng commander ng G-Army na si Emporio Ivankov. Si Inazuma ay isang devil fruit user. Taglay niya ang Chuki Chuki no Mi, isang Paramecia type devil fruit na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na transform o gawing gunting ang ilang bahagi ng kanyang katawan. Ito ay nagbibigay sa kanya ng ability na hatiin o gupitin ang kahit na anumang bagay at kontrolin ito na parang isang papel. Kung matatandaan nyo, isa rin si Inazuma sa mga tumulong kay Luffy upang makatakas sa Impel Down Prison at kasama din siya ni Luffy na lumaban sa Summit War para iligtas si Portgas the Ace. Una nating nakitang nakipaglaban si Inazuma sa Impel Down Prison nung nilabanan niya ang warden ng Impel Down na si Magellan at malaki rin ang naitulong niya kay Luffy during Summit War. Nagpapatunay na isa si Inazuma sa mga malalakas na miyembro ng Revolutionary Army. Bunny Joe. Si Bunny Joe ay isang matangkad na lalaki na may light brown at kulot na buhok. Ang gamit niyang sandata ay flintlock, isang baril na dinsenyo para gamitin ng mga revolusyonaryo. Kagaya ng maraming miyembro ng organisasyon, siya ay loyal rin kay Dragon. Si Bunny Joe ang nanguna sa pagligtas at pagpapalaya sa mga taong inaalipin ng World Noble sa Tequila Wolf. Nagpapatunay na isa din siya sa may mga otoridad sa organisasyon. Sa Tequila Wolf, nakita at nailigtas rin ni Bunny Joe si Nico Robin. Dito napag-alaman na maraming taon na palang hinahanap ng Revolutionary Army si Nico Robin at tinatawag nila itong Light of the Revolution. Jenny. Sumali si Jenny sa Revolutionary Army kasama si Bartolomeo Kuma 22 years ago. Sa edad na 4 years old, naging alipin si Jenny ng mga world nobles at after 9 years nung siya ay maging alipin, which is 38 years ago, si Jenny ay isa sa mga alipin na napilitang sumali sa native hunting competition ng mga world nobles na ginanap sa God Valley. Sa murang edad, expert na si Jenny sa wiretapping sa mga transmission ng Dindin Mushi. Gamit ang abilidad niyang ito,
Sa pamamagitan ng pag-wiretap sa communication ng mga Celestial Dragons, nalaman niya na dalawang malakas na Devil Fruit ang ilan sa mga premyo ng native hunting competition. Realizing ang potensyal na makatakas sa mga Celestial Dragons gamit ang impormasyon na nalaman niya, si Jenny at si Evan Cove ay gumawa ng plano upang makatakas sa native hunting competition. Ilang araw bago magsimula ang event sa God Valley, nagpadala si Jenny ng signal o mensahe sa labas ng isla na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa native hunting competition at mga premyo ng kompetisyon. Ang signal na ito ay na-receive ng Roger Pirates at ng Rocks Pirates, kaya naman nalaman nila ang nagaganap na event sa God Valley kahit na ito ay mahigpit na sinisikreto ng world government. Dahil dito masasabi natin na si Jenny at si Emporio Evan Cove ay ang dahilan kaya nangyari ang God Valley incident. Anyway, ilang taon lang ang nakalipas mula nung maging commander si Jenny ng East Army. Siya at ang kanyang grupo na pinamumunuan ay nahuli ng mga Marines at sad to say mga ka-anime, ginawa ulit siyang alipin ng mga Celestial Dragons at pwenersang ipakasal sa isang World Nobles na nagkagusto sa kanya. 2 years later nagkaroon siya ng malubhang karamdaman na naging dahilan naman para palayasin siya ng mga World Nobles. At some point matapos ito, ipinanganak ni Jenny si Bonnie. After that, kinontak niya sa huling pagkakataon ang Revolutionary Army upang ipaalam sa kanila, lalo na kay Kuma, na kunti na lang ang natitira niyang panahon dahil sa kanyang malubhang sakit. Dali-dali namang pinuntahan ni Kuma ang lokasyon ni Jenny, subalit hindi na niya ito naabutang buhay. Namatay si Jenny sa Sorbet Kingdom. Bartolomeo Kuma. Isa si Kuma sa mga high-ranking officers at founding member ng Revolutionary Army. Dati siyang hari ng Sorbet Kingdom at siya rin ang tumatayong ama ni Jewel Riboni, anak ng kanyang yumaong kaibigan at kapwa revolusyonaryong si Jenny. Bago natin malaman ang lahat ng impormasyon na ito tungkol kay Kuma, si Kuma ay mas kilala natin dati bilang isang Shichibukai o miyembro ng 7 Warlords of the Sea. Matatandaan na unang nagpakita si Kuma sa Trailer Bark sa Straw Hat Pirates at muling nagpakita ulit sa kanila sa Sabao de Archipelago, kung saan gamit ang kanyang Devil Fruit power, tinalo niya ang Straw Hat Pirates ng mag-isa at siya ang naging responsable bakit nagkahiwa-hiwalay ang mga miyembro ng Straw Hat Pirates ng 2 taon. Dahil sa mga ginawa niya sa Straw Hat Pirates, sa matagal na panahon, inakala ng maraming fans ng One Piece na si Kuma ay isang kalaban. Subalit matapos ilabas ang impormasyon sa kung ano at sino si Kuma, nalaman natin at mas naintindihan na ang ginawa niya sa Straw Hat Crew na pagpapadala sa iba't ibang bahagi ng mundo during Sabao de Archipelago arc ay tulong pala niya para maitakas at mailigtas ang mga ito mula sa tiyak na kapahamakan sa kamay ni Admiral Kizaru. Ginawa niya ito dahil siya ay membro ng Revolutionary Army at siya ay matalik na kaibigan ni Dragon na tatay naman ni Luffy. Prinotektahan din ni Kuma ang barko ng Straw Hat Pirates na Thousand Sunny na noon ay naiwan sa Sabao de Archipelago arc sa loob ng 2 taon laban sa lahat ng gustong pagnakawan o sirain ito. Anyway, kung lakas lang ang pag-uusapan, si Kuma ay isa sa pinakakinatatakutan at pinakamalakas na karakter sa One Piece. Taglay niya ang Nikkyo Nikkyo no Mi, isang Paramecia type na Devil Fruit na ang isang kakayahan kagaya ng nakita natin ay padala sa kahit na anumang parte ng mundo na gusto niya ang isang tao o bagay. Kung hindi lang sana ni Kuma kinailangan makipag-deal sa world government upang mailigtas sa malubhang karamdaman ang kanyang adopted daughter na si Bonnie, siguradong bilang miyembro ng Revolutionary Army, mas marami pa sana siyang nagawang mga bagay na maaring makapagpabagsak sa world government. Koala. Si Koala ay isang high-ranking officers ng Revolutionary Army. Nung bata pa si Koala, siya ay naging alipin ng mga Celestial Dragons. Nakatakas lamang siya dahil sa tulong ng captain ng Sun Pirates na si Fisher Tiger. Kung matatandaan nyo mga ka-anime, ang Sun Pirates ay ang pirate crew na dating kinabibilangan nila Hatchan, Jimbei, Arlong at marami pang ibang fishmen. Anyway, makalipas ang ilang taon mula nung iniligtas si Koala ni Fisher Tiger sa mga World Nobles, sumali si Koala sa Revolutionary Army at naging isang high-ranking officer. Isa rin siyang fishman karate instructor sa mga bagong recruit ng organisasyon. Madalas siyang makikita na kasama ni Sabo at ni Hack sa mga misyon. May isa akong trivia tungkol kay Koala. Alam nyo ba na si Koala lang dati ang nag-iisang One Piece character na hindi isang fishman o merfolk na may kakayahan gamitin ang teknik na fishman karate? Ngayon, ang fishman karate ay kaya na rin gamitin ni Robin dahil itinuro ito ni Koala sa kanya during 2-year time skip. Hack. Si Hack ay isang fishman na may dilaw na balat at may brown spot sa kanyang noo. Kagaya ni Koala, siya ay makikitang madalas na kasama ni Sabo sa mga misyon. Si Hack ay isang kalmado at proud na individual. Siya ay expert sa fishman karate at dahil dito, isa siya sa mga instructor na nagtuturo sa mga bagong recruit ng organisasyon. Kabilang sa mga tinuruan niya ay si Sabo nung 13 years old pa lamang ito.
Matatandaan na si Hack ay unang nakita sa Dressrosa arc bilang isa sa mga competitor ng Corrida Coliseum kung saan ang sino mang mananalo ay matatanggap ang premyo na Devil Fruit na Mera Mera Nomi, ang Logia type Devil Fruit na dating pagmamay-ari ni Portgas the Ace. Anyway, isa si Hack sa mga membro ng Revolutionary Army na pumunta sa Dressrosa para imbestigahan ang nangyayaring firearms trafficking doon. Ahiro. Si Ahiro ay isang babae na may mahabang buhok at kayumang ginakulay ng balat. Ang kanyang kaliwang kamay ay gawa sa mechanical na materyales. Si Ahiro ay isa sa mga deputy commander ng Revolutionary Army na nakabase sa East Blue na pinamumunuan naman ni Belo BT. Hindi pa ipinapakita sa One Piece na nakipaglaban si Ahiro, pero bilang isang deputy commander, isa siya sa mga high-ranking officer ng Revolutionary Army na mayroong mataas na otoridad sa mga miyembro ng organisasyon, lalong-lalo na sa East Blue. Tere Gelchu. Si Tere Gelchu ay isa rin sa mga high-ranking officer ng Revolutionary Army. Siya ay ang nagsisilbing intelligence controller sa headquarters ng organisasyon. Mapapansin na madalas siyang kasama ni Monkey D. Dragon, sinyalis na isa siya sa mga itinuturing ni Dragon na pinakamapagkakatiwalaang miyembro ng Revolutionary Army. At dito nagtatapos ang topic natin tungkol sa mga miyembro ng Revolutionary Army. Maraming salamat ka anime at umabot ka sa puntong ito ng video. Please huwag kalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe. I-share mo na rin ang video na ito sa kaibigan mo na fan rin ng One Piece para astig. Muli, maraming salamat at shoutout sa inyo mga ka-anime.